with the handling of the shootout here in the Senate. Natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. I prayed hard and Ay nako, alam mo Subiri, wala kang bayag. Yun ang sasabihin ko sa'yo. Napaisip daw siya. Tinan mo yung naisip niya, ha? Pakinggan niyo yung naisip niya. discerned. I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand. It's about time to make a stand. Ang sarap pakinggan kung lumipat ka sa majority, tama yung wordings mo eh. It's time for you to make a stand. Napaisip ka. Alam mo ako this is my opinion. Hindi mo pwedeng sabihin fake news to. Feeling ko ganito ang nangyari sa kanya eh. Nilipat na siya sa majority. Tapos, nagkabarilan, binomba. Barilan lang pala. Nilusob ng NBI ang Senado. Sabi niya siguro sa isip niya, oh shit. Napaisip siya, sabi niya, napaisip ako. Invento ngayon, cover shot. Para lang daw sila, para hindi sila barilin. Okay. So, iba-iba na kwento. Tapos, eto na naman, may bago na naman silang kwento. Yung NBI, wala doon dahil nagbabantay lang sila doon sa mga paintings. Dahil daw nanawagan si Bato ng People Power, baka daw lusubin yung GSIS. Wala na bang mas maayos-ayos na palusot? Wala daw attack. Ang umatake daw kasi yung si Aplaska ang unang nagbaril, ganyan-ganyan. So baligtad na ngayon, ang nag-atake yung Senate na sa NBI. Sir, you mentioned that a day before the gunfire incident in the Senate, there was a security coordination meeting between OSAA and GSIS. Tingnan nyo to Tingnan nyo yung wording, security meeting with the GSIS. Kasama yung NBI. Pero hindi yan ang unang ginamit, hindi security, maintenance. Ipapakita ko sa inyo. Na-inform ba yung OSAA that NBI will be there a day after the meeting? You're going to have to ask them. But presumably, there had been a coordination meeting between security. OSAA Major General Aplaska was present. The GSIS head of security, Balba was present. So they were in coordination the day before. But if the objective is to secure the artworks and prevent yung chaos due to possible people power, why did GSIS ask for assistance from NBI and not PNP? PNP was already guarding the front of the building. Ubus na ba sila? Ang dahilan daw, dahil daw yung PNP nag-guard na sa labas. Ubus na ba sila para hindi na po sila pwedeng doon din sa loob? We had approximately 1,000 plus. In this case, he thought it more prudent that the NBI secure the area according to their capacity. But there is no distinction. We are both law enforcement officials. But the PNP was out. Hindi, dalhin nyo na rin yung MMDA dyan. Dalhin nyo na yung mga barangay tanod. Mga law enforcement yan di ba? Although, hindi sila nagkakarga ng baril, pero kayong pa man, kung ang dahilan mo, hindi kasi law enforcer sila So we are all together in this. Hindi, may kanya-kanya kayong trabaho. Hindi trabaho ng NBI ang bantayan ng mga painting. Ang problema kasi sa inyo, puro kayo sinungaling. Ayaw nyo na lang aminin na kaya nandyan yung NBI dahil sa binabantayan nyo si Bato. Kasi ito una Una, wala yung NBI dyan. Nasa fellowship daw, sabi ni Matibag.
Pangalawa, wala daw baril. Pero meron ding, nandun pala NBI, pinull out daw nung hapon, pero yung pala nandun din during the putukan. Sinabi, wala daw baril, pero diyan mismo inamin din na pumutok sila ng ilang putok ang NBI. Okay? Pero syempre, anong tawag nila? Defense lang daw yun. Parang cover shot lang daw yun. Ang dami nilang bagong imbento ngayon, ano? Cover shot. Para lang daw sila, para hindi sila barilin. Okay. So, iba-iba na kwento. Tapos, eto na naman, may bago na naman silang kwento. Yung NBI, wala doon dahil nagbabantay lang sila doon sa mga paintings. Dahil daw nanawagan si Bato ng People Power, baka daw lusubin yung GSIS. Wala na bang mas maayos-ayos na palusot? Mantakin mo NBI ang pinabantay sa painting. Ang bira, oo. Inside the Senate building already. The NCRPO Chief Abirin was there present together with approximately 800 policemen. 1,300 policemen already. So as is, we were Oh, nandun na pala yung 1,000 policeman. Ba't di pumasok yung 1,000, yung kahit ng 200 doon? Pumasok sa loob para magbantay. Ano yun? Wala kayong tiwala sa pulis? Baka pitikin ng pulis yung mga painting? At NBI ang nilagay nyo? stretched thin of how many policemen there were. So ang kinuha niya ay NBI. But sir, you also mentioned earlier that Aplaska did not appear nung tinawag siya ng CIDG. Ito papakita ko yung issue na sinasabi. Ito. Ayan. Wait lang ha. Senator De La Rosa was seen leaving the Senate premises at about 2:30 a.m., madaling araw na ng the next day, May 14. So it's approximately about 6 hours after the shooting. Next. Okay. So on days before, 1 day before the actual shooting and or discharge of firearm, May 12 particularly, umaga pa lang ng May 12, may nag-coordinate na po na nagko-coordinate na ang GSIS security officials and the OSAA security officials with regards to the security on GSIS. Okay, that will show that there was really a meeting. Take note that this 1 day before May 13. May 13 is Wednesday. Nagko-coordinate na po sila. Okay, next. And the next day, meron pong nag-implement po ng red alert status ang GSIS. So, naglabas po, in effect, naglabas siya ng direktiba sa hapon ng May 13, particularly May 21 po nilabas. Next. The GSIS security officer conducted inspection and identified nine areas, particularly nitong Wednesday na ng umaga or hapon, citing to tighten the security as shown yung A to I, particularly yung Gate 1 sa Jokno, Gate 2 on Macapagal Avenue, the GSIS Senate Common Gate, yung Common Gate po doon, yung in between, and the Kalayaan Garden. Kalayaan Garden is on the northern part of the Senate premises and northern as well as the GSIS premises. We have yung pang-E, outdoor canteen hallway leading to the Kalayaan Garden. And itong glass door core level 5 hanggang helipad po ng level 6, level 7 and level 8. Next.
So, in the afternoon of May 13, that is a Wednesday, may mga NBI na po na pumunta sa premises ng GSIS. This is to in response to the request of the GM Biloso of the GSIS kasi nagre-request sila to fortify the security of the GSIS. So, meron pong pumunta kaagad na 3 NBI agents and yung pinakita ko kaninang mga lugar, those are the things that the areas that they will going to fortify and or secure further. So, next. Ito nakalagay, but none of them had tactical gear with them. They did not. Dali ay, hintayin Gulatan natin to yung... because Eto. in all the doors, since early in the morning, we're being fortified by the GSIS maintenance. They had duly informed the maintenance of the Senate that there was going to be drill work going on in all the doors of the Senate connecting, of the GSIS connecting to the Senate. So again, the GSIS management, the Senate maintenance management had information that there was going to be fortification of doors in the GSIS area. So ang dahilan daw, ito, sa madaling salita, ang dahilan daw po ng pagpunta ng NBI doon, bantayan yung mga painting at ilock yung door. Okay? I-secure daw yung door. Kaya nagkakaroon daw ng drilling doon. Yun po yung kwento ni Remulla at saka nito ni Chief PNP. Okay? Malinaw po yun. Kung ganun po pala, sinasabi nila na merong coordination. Kasi nang pinalalabas sila, may coordination. Sige, given, tanggapin natin yung inyong sinasabi na may coordination kayong ginawa pala. Di sana nung tinanong ni Aplaska yung NBI, di sana ibinaba na yung barel. 'Di ba? Sigurado naman ako kilala nila si Aplaska. Imposibleng hindi kilala ng NBI si Aplaska. Nilapitan na po sila. Nag-verbal warning na. Di sana, Sir, sandali lang po kasi nandito po kasi kami. Pagpasensyaan nyo na po. Nilapag na lang sana yung baril, 'di ba? Tapos nag-usap na lang. Sir, usap po tayo, sir. 'Di ba? Kaysa yung ginawa. Nung nagpaputok, nag-warning shot. Okay, nag-warning shot. Kasi kung mapapansin niyo yung pinag-warning shot nila, parang sa elevated na eh. Hindi ko lang napakita kanina eh. Elevated na po 'yon. Ito ha, ayan take note of the time. Elevated, yung nasa kanang part. Yan na yung Senate eh. Nandyan po si Aplaska. Yan yung sinasabi na kesyo, ayan all of them were just in conference. None of them were in formation to attack the Senate. They were just kasi siyempre, alam naman sabihin din yung atakang Senate. checking out every floor that was in danger. Diyan sila nakapwesto. Senate na po itong nasa kanan ha. That's correct, sir. And we take So kung nakita sa CCTV na nagpupulong-pulong na po itong mga ito, ikaw, si Aplaska, pumunta ka dito sa gilid. Ayan. Pumunta ka na dito sa gilid. Antonio De Leon. Okay, so makikita nyo dyan, dalawa sila. They are with the uniform of NBI. And naglagay lang ng upuan dun sa may hagdan. Tandaan nyo to, Senate na putong kanan ha. Yung part na yan. Take note of the time that is they started posting themselves there at 7:02. And take note the earlier my earlier statement that that place is within the jurisdiction or control of the GSIS. Tama si PNP Chief dyan. GSIS yung ditong part na to.
Okay, next slide. At 7:44 p.m., 42 minutes after Forward na natin, ha? Proceed. NB is followed by the PNP. Followed by the PNP, who formed a perimeter line at the very end, at the end of the hallway. 6:50, Lights of 7:46. he was waiting for them. Play. Okay. Okay, next CCTV. So, the next CCTV, At this point, the officer in charge said, Hindi niyo ba napapansin dito sa buong ano na to? Pinangungunahan lagi ni John Vic yung kwento nung PNP chief. Pasok ng pasok sa eksena si John Vic. Kahit na nagkikwento, nagsasalita na si PNP chief. three firearms. 4. sunod. Yan, papatok sila. And, nag-withdraw. The NBI agent withdrew behind the air conditioning duct units. And because he was being fired upon, Eto, tingnan nyo, iba na ginamit ni Remulla dito. Fired upon na. Ibig sabihin, parang bang binabaril na sila. Hindi ko sila binabaril ko. Kasi kung binabaril yan, nakatayo lang yan din eh. Kung binabaril na sila niya, nakatayo lang po siya dyan. E di sana tinamaan na po yan. Hindi, kasi nakatayo lang po siya dito eh. go proceed. Makibigay mo sa 7:46. 14 p.m. 7:46 yung operator. Makikita natin dito the first approximate time of a burst of fire. Yan, may usok na. Teka muna. Rewind please. 3 minutes. Yan. Yung nasa may upuan siya. According to testimony of General Aplaska himself, he opened the door and he asked, "Sino ka?" The agent identified himself as NBI. Shortly thereafter, he fired 3 shots into the, not exactly to the direction, but 3 shots towards the Ano? to the vicinity of Ayaw mo nang gamitin ngayon yung warning shot. Di ba? Kasi nasunog sila doon sa warning shot eh. O ngayon to the vicinity of ano na, di niya na the masabi. NBI agent. O vicinity of the NBI agent. Anak ng weteng talaga, oo. And you can see the muzzle fire, the blast. Pakita mo, General. Rewind please, rewind. 10 seconds. Yan. 1, 2, 3. 3 firearms. 4. Sunod. Yan, papatok sila. And, nag-withdraw. The NBI agent withdrew behind the air conditioning duct units. And because he was being fired upon, he discharged a cover fire. Yan, 1. Take note that the cover fire was because he was under the impression that he was under attack. 2, 3. Take note na yung muscle niya It was not pointed towards the Senate. It was pointed as cover fire because he was retreating. Okay, and then play. Okay. Okay, next CCTV. So, the next CCTV, At this point, the officer in charge instructed the agents, do not engage. So, they retreated. Naks. Paano niya nalaman? Wala namang voice nung yung CCTV.
Patawa talaga to si Remulla. Oh. Sabi daw nung ano, do not engage, do not engage. Ano kaya nalaman? Wala namang boses yung CCTV. Anak ng weteng talaga to si... Hindi, kasi ang pinalalabas nila dito, sila na ang inaatake. Hindi nag-atake ang NBI sa Senado. Ang nag-atake na si Aplaska. Pero kung mapapansin ninyo, si Aplaska hindi naman bumaba eh. Bakit? Kung It is mapapansin called nyo sa buong ano na yan, umatras na sila. Oh, kita ninyo? Ayan, no? Andyan lang sila eh. Sa kabila yung ano. Oh, tapos after magkaputukan, mamatay ilaw, nag-atrasa na sila. Hindi sila lumusob. Not know the date. Nakikita nyo, hindi lumusob yung ano. Anong purpose ng OSAA? Ang purpose lang ng OSAA, defend the building. Defend lang. Nag-warning shot sila para, oy, umalis kayo dyan. Tapat na namin yan. Kasi, ulitin ko ha, tulad nga yung sinabi ni Gringo. O sino ba nagsabi? Si Gringo o si Cayetano? Sabi niya, kung meron ng tao sa labas ng bahay mo, may mga baril. May mga baril na ha. Oh. Identified sila na ano, na NBI kuno. Sabi nila. Pero, nandun lang sila, nakaporma lang sila. Sinabi mong umalis kayo dyan kasi, andali, tapat na ng bahay namin yan ha. Ba't kayo nandyan? Ano ginagawa nyo dyan? Oh. Eh di sana kung pwede, alam mo yon, sana tumawag si NBI director, meron naman siyang telepono ni Plaska, may telepono naman siya ni Cayetano, o tumawag, yung mga tao ko, naandyan ha, nagbabantay lang dyan sa GSIS. Sana sinabi niya yon. Kaya lang ano sinabi niya? Wala kami dyan. Wala kami dyan. Abay, putang ina. Sorry ha. Sino to mga to? Oh, remember? Sinabi niya na wala daw sila doon. Walang mga hawak na baril. So wala daw sila. Tapos biglang may mga NBI kuno na nandun. So ano iisipin mo? Sino to mga to? Wala daw sila eh. Wag morning shot tayo. Pak. Oh. Ano ginawa? Nung nag-warning shot, pumutok din yung ano eh. Anong tawag ni Remulla? Cover fire. Pumutok din yung NBI, di ba? Ayaw man yan tawaging retaliation yung ginawa, bumutok yung NBI. Di ba? Ang simple-simple. Dahil sinungaling kayo, kaya nagkaganyan-ganyan. Sana, sinabi nyo na lang, nandyan po yung NBI para bantayan ang paglabas ni Bato. Tapos ang usapan. Napakasinungaling ninyo kasi alam ninyong may sabit siyang warrant nyo. So, doon kayo. Tumambay kayo. Kasi isipin mo halimbawa ako, tumawag ako. Merong pulis na nag-aabang sa bahay ko. Sa labas ng bahay ko. Mga naka-uniforming pulis, PNP, ganyan, SWAT, ganyan. May daladalang baril. Tawag ako ngayon sa istasyon ng pulis. Sabi nung doon, wala kaming tao dyan. Hindi namin tao yung mga yan. Ay, may magdududa ka na. So magwa-warning shot ka mula sa loob ng bahay mo, warning shot ka. Oh. Tapos ano ginawa ng pulis sa labas? Pinutukan ka. Tanungin ko sa inyo, anong tawag mo doon? Umatake ba ako sa kanila? O sila ang umatake sa akin? Yung ginawa, kita nyo yung mga OSAA, umatras nga sila eh. Basta sa kanila, secure namin itong building na to. Amin to eh. Building namin to. Hindi sila lumusob papunta dun sa NBI. Kasi kung lumusob sila, nagkapatayan dyan. Nagigets nyo? So ngayon, tanong, umatake ba sila o inatake sila ng OSAA? Kayo na makakapagsabi. Alam mo yung akala nila makakapunto sila sa video na to? Lalo silang bumaon, mga kababayan. Lalo po silang bumaon sa video na ito. Dito, makikita mo talaga, dahil sa pagsisinungaling ni Matibag na walang NBI doon, nagkaroon tuloy ng ganyang klaseng engkwentro. At again, ginagawa lang ni Aplaska yung kanyang trabaho to protect the building, to protect the institution. Ginawa lang niya yung trabaho niya. Ngayon, tingnan nyo, umatras yung NBI, o hindi sila nakalusob kung ano man ang purpose nila. Diba? At least,
safety yung mga senator. Yun ang kanilang goal. Oh. Kaya next time, Matiba, huwag ka magsisinungaling. Hindi, ito, aminin nyo na, ayaw nyo lang aminin. Remulla, ayaw mo lang aminin. At PNP chief, ayaw nyo lang aminin. Siyempre, mas mapapahiya naman yung executive. I understand. That's you. Tauhan kayo ng executive. Pero alam ninyo sa puso ninyo, mali ang ginawa ng NBI. Una, dininay nung kanilang direktor na wala silang tao doon. Pangalawa, after denying na wala silang tao doon, bakit sila naandoon? Oh, alam nyo po yun. At alam nyo, binantayan lang naman ng USAA yung kanilang building. And you know, it is a self-defense which is in our constitution. As a matter of fact, pwede mong gawin yan pag nilusob yung bahay mo. Tumungtong, nag-trespassing, winarningan mo na, warning shot ka, lumusob pa, pwede mo ang barilin eh. Kita nyo nga to, hindi nagkabarilan eh. Bakit sobrang dami naman, banat bay? Kasi nasasabihin nyo iba bakit ang dami? Alam mo, in neutralizing, ibig sabihin kung making sure na tatakutin mo yung kalaban, magpaputok ka ng madami. Para takutin mo talaga. Madami kami dito. Magpapaputok kami, bahala kayo, huwag kayo lulusob. Yan ang ginawa ng USAA. Which is, sa totoo lang, tama naman yun. Unless, ito masama sa, yung sa warning shot, ito yung masama. Yung tumatakbo na, mari nag-warning shot ka, tumatakbo na yung kriminal, lumulusob sa'yo, o sino man, tapos binaril mo pa sa likod. Yan, medyo magkakaroon ng problema dyan. Kasi tumatakbo na nga umaalis na, binaril mo pa. Pero kung nag-defend ka lang naman, sige, dito kami, huwag kayo lulusob. Okay, bahala kayo dyan, basta dito kami, huwag kayo lulusob. Yun ang tamang ginawa ng USAA. With the handling of the shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. I prayed hard and Ay nako, alam mo Subiri, wala kang bayag. Yun ang sasabihin ko sa'yo. Napaisip daw siya. Tinan mo yung naisip niya, pakinggan niyo yung naisip niya. discerned. I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand. It's about time to make a stand. Ang sarap pakinggan kung lumipat ka sa majority, tama yung wordings mo eh. It's time for you to make a stand. Napaisip ka. Alam mo ako this is my opinion. Hindi mo pwedeng sabihin fake news to. Feeling ko ganito ang nangyari sa kanya eh. Nilipat na siya sa majority. Tapos, nagkabarilan. Binomba. Barilan lang pala. Nilusob ng NBI ang Senado. Sabi niya siguro sa isip niya, oh shit. Napaisip siya. Sabi niya, napaisip ako. Siguro sabi niya, patay kang bata ka. Mukhang seryoso itong gobyerno na ito. Gagawin ng lahat para mailipat sa minority ang Senate presidency at makuha si Bato. Basta kalaban mo itong gobyerno to, wala ka talagang pag-asa. Napaisip siya eh. Ngayon, biglang sabi niya, I have to take a stand daw. Stand with what? You are only making a stand if somebody is attacking you or somebody is trying to bring you down. Who's going to bring you down from the Duterte camp? Who's going to bring you down from the Cayetano group? No one. So mas tama mong gamitin yun, you will take a stand if you are in Cayetano group. Kasi talaga sila, inuusig isa-isa, lahat sila. Mantakin mo, Chis Escudero, binabanatan na ngayon. Si Jinggoy, si Villanueva, yung dalawa, si Villar, si Loren True, yung anak niya. Isipin mo halos lahat sino yung susunod pa, di ba? Meron na tayo naririnig na si Bongo. Ngayon naman si Robin, person of interest na. Sino nang natira? Isipin niyo, sino na lang natira? Si Cayetano tsaka yung kapatid niya. Tama, mali.
So yun yung talagang literally under attack and therefore they have to take a stand. Yung sinasabi mong taking a stand, with what? With whom? With from? Mali, with from? Sorry, from what? Hindi pala with from. From what ikaw tumatayo? Wala! So feeling, tumansik na naman. So feeling ko mga kababayan, napaisip na siya. Sabi niya, tangina, yari tayo dito. Talagang seryoso itong gobyerno na to. Talagang ididiin tayo dito. Wala tayong pag-asa dito. It's time to just stand. Hindi take a stand, just stand na lang. Dito na lang tayo, wag tayong umalis. Bago yan, nilapitan ni Zubiri si Senator Win Gatchalian na ini-interview noon ng media. Inakbayan niya at sinabing, May I just say, this is my candidate for Senator. napangiti na lang dyan Oh, di ba? Hindi mo maipinta yung mukha ni Gatchalian eh. Kasi alam mo, nung Sabado pa lang, alam ko na po yan eh. Ay, hindi, Sabado. Ano bang araw yun? Wait yung magkakaagawan. Thursday pa lang eh. Hindi, tama. Sunday pa lang. Sorry. Sunday pa lang po. Ano ko na yan. Meron na po akong naririnig mula dun sa aking talaba. May talaba po kasi ako sa Senado eh. Diba yung isa, ulitin ko yung isa meron siyang Tweety Bird na support sa Senado. Tayo, meron tayong talaba dyan sa Senado na talagang nalalaman natin yung mga sinasabi. At talagang si Gatchalian ang kanilang Tapos tinatakot nila yung mga, alam mo na, yung mga binanggit si ko. Gatchalian. Ayon naman sa isang source ng News 5, kayang maghatak ni Senator Chis Escudero ng hanggang 4 na senador para mabago ang liderato ng Senado. Kinausap umano ng minorya si Escudero pero humingi ito ng mabibigat na kondisyon na hindi raw kayang ibigay ng minority bloc sa kadahilan ng paano naman daw ang dignidad ng minorya. Sinusubukan pa naming kunin ang reaksyon ng kampo ni Escudero at ang minority bloc kaugnay nito pero wala pa silang tugon. Kanina nga sa pagbubukas ng Senado, naintriga ang ilan nang maispatang nagbubulungan sina Escudero at Cayetano. Bago rin yan, nakitang nagtatawanan palabas ng elevator sina Senator Ping Lacson at Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Matatanda ang sinabi. Yung mga media, ano talaga, no? Wala mo, makachismis lang talaga. Hindi, di ba? Sobrang mga chismosa itong mga media na to eh. Kesyo, sinichismis. Hindi, alam mo kung bakit. Feeling ko may instruction eh. May instruction. Kasi remember, di ba, yung tinatawag, alam naman natin common na yun, yung divide and conquer. Ang ginagawa nila, nagpapasok sila ng intriga. Iniintriga nila si Chis Escudero, nakakalas na. Iniintriga nila si Loren Legarda, nakakalas na, babalik na sa minority. Which I doubt. Alam mo, marunong makinig yung mga yan eh. Sa tingin ko, marunong silang makinig. Na paninindigan nila. Kasi nga, tulad nga sinabi ko, kayo mga senador, kung nakakarating sa inyo to, sana makarating sa inyo to. Kayo mga senador, isipin nyo, 2 years nyo na lang titiisin si Marcos. Sure shot na yan. BP Sara na yan for another 6 years, 2028. Unless may gawin silang masama kay BP Sara Duterte. Pero sure shot na yan. 2028, it will be kay Sara Duterte. So, ibig sabihin nun, 2 years kayo magtitiis kay Marcos o 6 years ninyong kakalabanin si BP Sara Duterte. Mamarkahan kayo. Maniwala kayo sa akin. Si BP Sara Duterte, mamarkahan kayo niyan. Hindi ako tagapagsalita. Ito, ibasa ko lang sa kanya. Oo, hindi niya kayo gagantihan pero markado kayo. Pag si BP Sara nagmarka, kahit close ka pa kay Duterte, markado ka. Take my word. And I think you know what I'm saying. Mga senador, makinig kayo. Alam nyo yung sinasabi ko. May alam kayo eh. Kasamahan nyo yan eh. Di ba? Pag si BP Sara Duterte nagmarka ng tao, kahit malapit pa sa tatay niya, markado na. And it's an open secret. Kaya wag kayong magkamaling lumipat. Markado kayo, sigurado yan.
for 6 years. Sabi ni Lacson na may tampo siya kay Legarda matapos itong bumaliktad at umanib sa kampo ni Cayetano. Pero sakaling ang may bumaliktad sa 13 mayorya, sagot ni Senator Dante Marcoleta dyan, Kaya mas masahol pa kay Judas, yung maghuhudas sa amin. Yun. Samantala, si Senator Raffy Tulfo naman masaya na raw sa minority bloc. Hindi rin daw totoo na nanakot ang kanilang grupo para umanib ang ibang senador sa kanila. Hindi, alam mo, Senator Tulfo, wag kang sasagot sa maling tanong. Hindi sorry totoo to. Bakit kanyo? Hindi naman kayo, sa tingin ko hindi kayo nang gigipit eh. Hindi yung minority. Wala naman kayong power eh, honestly. Alam naman natin kung sino nang gigipit. Kanino ba nanggagaling ang kaso? Sino bang nagpapaandar ng kaso? Hindi, it's beyond your power. So I think you answered in a wrong question. Hindi naman sinabing kayo ang nanggigipit. Ang nanggigipit, alam nyo na kung sino. Alam nyo naman yun. Isa ho ba kayo dun sa mga may nakausap daw na allegedly merong pananakot daw po? Pananakot? Pananakot daw po para sumama sa inyo, sa side Ay, ninyo yung mga... hindi namin gagawa yun. At never, ni isa sa amin, hindi gumawa ng ganon. We will not do that. Why would we? Kayo po ay sa minority, sir. Minority. Come what may. Kahapon ang tanungin si Cayetano tungkol sa maugong na kudeta, ipinagpapasa Diyos na raw niya ang lahat. The last time I felt like this was during the time ng Hello Garcia. Kasi it's just so pure. I mean, I'm not saying lahat ng decision ko ay tama. I'm imperfect as anyone else. But it's a walk of faith eh. It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo. Bilang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum. Gamitin ko talaga yung kapangyarihan na binigay sa akin ng Senate President to do good. Dahil mula pa kahapon na dadamay ang Diyos mula sa prayer event ni Cayetano hanggang sa mga interviews ito, biro tuloy ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa Senador sa programa ng One News na Political Beat. Pero Lord, ikaw yung sikat na ngayon na. Lagi ka nababanggit ni Senator Alan Cayetano. Ay, baka po yung, basta hindi ko po kukunin si Senator Unang-una, ang baduy ng joke mo. Pangalawa, seryoso naman yung sinasabi ni Cayetano. Ang ganda ng sagot niya dun eh. Yung sinasabi niyang, kung yan ang will ng Lord, wala tayong magagawa. Sa akin ngayon, kung will ng Lord na mawala sa akin, wala na ako magagawa. Di ba? Tama siya dun eh. Tapos gagawan mo ng joke ng ganito. Demonyo ka lang kung ganyan ang joke mo. Hindi sa totoo lang ha. Ang tumatawa lang sa ganyan, demonyo. Walang biro. Ang tatawa sa ganyan joke, kasi una-una, wala namang masama na sabi niya ni Cayetano na, it's the will of God. Anong gagawin ko? Na ako Senate President ngayon. Ngayon, kung matanggal ako, yun ang gusto ng Lord, matanggal ako. Tama naman eh. Hindi naman niya sinabing, iba kasi ito eh. Kung ginamit niya ang Diyos, ganito dapat ang kanyang script. Ano ang script niya? Sabi ng Diyos, ako maging Senate President. Yan. Ginamit mo, Diyos. Tama, mali. Pero kung sinabi niyang, kung anong kagustuhan ng Lord, kung maalis ako dito, di wala na ako magagawa. Yun ang tama. And it's not using God. You are being used by God. Naintindihan mo? Yun ang pinagkaiba eh. Ikaw, tinawanan mo. Siguro, wala yan sa bokabularyo mo, yung will of God sa buhay mo. Diba? Basa-basa ka pa ng Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Tama naman yun eh. Diba? Your will be done on earth as it is in heaven. Kung ano yung will mo, Lord, masunod. Yun ang sinasabi ni Cayetano eh. Hindi naman yung sinabing, kayo, kayong lilipat sa kabila, will ng Lord na ako maging Senate President. Wala siya sinabing ganun. Bastos ka rin, no? Sa bagay, pag wala kang Panginoon sa buhay mo, talagang bastos ka sa mga ganyan. Hindi kita hinuhusgahan, pero yung klaseng attitude mong yan, hindi kasi ako, halimbawa ako, kunwari, ako tarantado ako, alam niyo yan. Hindi, aminado naman po ako, tarantado talaga ako eh.
Pero kung may magsabi sa akin na, alam mo, kung ano yung will na lang ng Lord sa akin, eh, yun na lang ang ano. Tapos tatawanan ko. Will ng Lord, gago ka pala eh. Di ba? Anong tawag mo sa akin? Damonyo. Pero hindi eh. Kasi kahit tarantado ako, sasabihin ko, oo nga, tama ka naman dyan. Kung ano yung will ng Lord, yun na lang. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga eh. Di ba? Kaya yung ganitong klase, tawa ng demonyo yan. Oo, na nagmamanifest. Lumalabas sa ano mo. Hindi, yan ang totoo dyan. Ugali nito. Mahalaga po yun. Hindi kasi laging Lord. Opo, Lord, God, at may... Lagi ka nababanggit. Oo. Kung usapang Diyos lang din, mabigat naman ang dasal ni Senator Soto sa pagbubukas ng plenaryo kanina. Ito wala namang issue dito. Hindi ko alam bakit ginamit pa nitong TV5. Yung panalangin niya, tama naman eh. Hindi ko maintindihan eh. Hindi, sorry. Sige na nga, play na nga natin. Ito, halimbawa yan, against ako kay Soto, pero tama naman yung panalangin ni Soto. Bakit parang may issue? Kung usapang Diyos lang din, mabigat naman ang dasal ni Senator Soto sa pagbubukas ng plenaryo kanina. In these challenging times, may those entrusted with leadership walk in righteousness, accountability, and genuine concern for the common good. Grant us the courage to do what is right, even when it is difficult. And dear God, give us wisdom to choose what is just over what is convenient. Protect our institutions and our nation from the influence of evil, corruption, greed, division, and selfish ambition. Mabigat ang usapin ng Senate presidency, lalo na ngayong nasa Senado na ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Base sa konstitusyon, oras na mapatalsik ang bise sa posisyon, papalit sa pwesto ang sinumang mapipili ng Pangulo na papaboran din dapat ng mayorya ng Senado at sa Kongreso. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los. Di ba ho? Tama naman po eh. Yung kanyang ano. O ito, panoorin natin itong ano ha. Ano ba ito? Ito. Ito. Sorry naman. Ito, bahagyang yung ano. I-play lang natin to. Importante ito eh. It is called a gun-related incident. Okay, gun-related incident. This is a gun-related incident, meaning there is a discharge of firearm in the premises of the Senate building last May 13. And this, as shown, ito po yung timeline. Minabuti natin na ilahad na before the actual shooting, to be exact, is actual discharge of firearm. That was about 7:45 p.m. kung titignan nyo. But before that, makita muna natin kung ano yung mga events before the actual shooting, and even after the discharge of firearm at 7:45, we extended up to 2:30 a.m. where Senator Bato de la Rosa escaped and or went out of the premises of the Senate building. Material po yun. So all of this will be sent to forwarded to our beloved Secretary of Justice. So at 5:23 p.m. Nakita natin and or documented that Senator Bato de la Rosa have appealed to the public for support over some social media platform. At 5:58 p.m. the Senate adjourned its session, and 6:14 p.m. I-summarize na lang natin ha. Kasi dito napaka-importante na sinasabi nila, kasi ito yung isa sa mga question sa kanila eh. Bakit daw NBI ang tinawag? Okay? Bakit daw NBI ang tinawag dun sa GSIS na building? Ang sagot daw nila kasi, nanawagan daw kasi
si Bato ng people power noong time na nandun siya. So, humingi daw ng tulong yung GSIS na bantayan ng NBI. So, ang tanong nung isa ng reporter, It is ito, called a maganda yung tanong ni, was declared under protect last video. wait lang sorry. Day before the Ito, hindi. Of the GM Vic Veloso to secure Yan. Similar route, it will go to the panel and it will all be evaluated. Nakita nyo naman mga kababayan ko, no? Compelling yung facts that have been unearthed, but we still need to verify and validate, no? The DOJ will not take this as is, no? We will check on the timelines, we will check on the source of the videos and everything. Kasi sa dulo nito, kailangan yung katotohanan lang. Liability, sir, based on what you have seen so far, compelling as you described it. Sino-sino ho mga posibleng managot dito? We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin, no? Pero medyo malawak, no? Ang tinitingnan nga ng panel natin, based on my order, is not only for the May 13 and May 14. Ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances, which started May 11. So lahat ng timelines na yan, from May 11 to May 14, titingnan ng ating panel. As to the kung sino culprit, ayaw ko muna i-preempt, no? As to the type of cases that will be filed, again, I don't want to preempt my panel. Sorry, sir, one last question on from my end. Ini-insist po ni Director Matibag ng NBI from the beginning, walang NBI agents sa Senado nung gabing yon. But there were in fact 29 agents, perhaps not in the Senate, but in the same building. Just to clarify, it is the GSIS compound, and they were in the GSIS premises. They were asked by the GM Vic Veloso to secure the premises. So when he said that there was no NBI agent in the Senate, there was none. They never set foot inside the building. They were in the same complex but not in the same area. But it was Kwento mo yan. Hindi, kwento niya yun na wala daw NBI sa loob ng Senate. Pero may mga media daw na pumasok may mga NBI na pumasok na nagpanggap as media. Okay? Yun po ang buong an istorya. important bit of information, sir, that there was in fact an operation by the NBI in the GSIS building na magkadugtong lang po. Yes. Ito lang ang pagitan sa Senado at GSIS. Yes, they were there under the guidance of the GSIS to secure the GSIS premises. Was it also to secure or to prevent Senator De La Rosa from... Dito kasi huling-huli. Nabubuking na sila dito eh. Ayaw pa nilang aminin na ang dahilan kung bakit nandun yung mga NBI para hindi lumabas si Bato sa GSIS. Ginagawa na lang nilang rason na kesyo dahil daw yung media, dahil daw yung GSIS nag-request. Okay? perhaps going through that route? No, the GSIS? the bigger worry really was the call for people power, and if there were anarchy and it spilled over to the next building. For those of you who have been to GSIS buildings, there are billions of pesos worth of artworks on display. And if a mob... So, yung mga NBI, tagabantay na ng painting ngayon. Tagabantay na po sila ng painting ng GSIS. Hayop yan. appeared there and occupied, the damage would have been incalculable towards the GSIS. Are we prepared to make a conclusion that this was staged or not staged? No, the only conclusion is that there was no attack to the Senate. But as to if it was staged or not, We cannot conclude that. Next question, Marcela Lili, TV5.